ito na siguro yung pinakamalungkot na vlog na gagawin ko. At ito na rin siguro yung pinakamasakit sa lahat ng mga videos, vlogs na gagawin ko. At dumating na nga po yung araw na kung saan na hindi ko ina-expect na mangyayari. At kahit sino man ayaw mararanasan ang katulad nito. Alam nyo ba mga idol, noong mga bata pa kami, sobrang excited kaming pumunta ng airport kasi susundo kami sa mga mahal po namin sa buhay. Lalo na kung susunduin namin si Ninong, Ninang, yung mga taong special sa buhay namin. Pero ngayon, eto na siya. Sobrang sakit lang sa pakiramdam na sasalubungin ko ang isa sa mga taong naging special sa buhay namin na ganito na ang kalagayan. Ninong, welcome back po dito sa Pilipinas. Dati-rati susunduin namin siyang masigla, nakangiti. Pero ngayon, sumalubong siya ng nangihina. At tila, nagpapasalamat na nakabalik siya dito sa Pilipinas. Ninong, welcome back home. Dito na po tayo. Alam ko pong masakit pero dito po ako 100% nakasupport po sa inyo sa pagpapagaling po ninyo, Ninong. Alam nyo mga idol, habang nandyan pa yung mga taong special sa buhay natin, paramdam nyo na sa kanila kung gaano nyo sila kamahal. Sana sa paglipas ng araw, pakita nyo sa kanila na special sila. Salamat, nakarating ako. Hey, Ninong. Gagaling ka? Sana. Alam niyo pa mga idol, first time mangyayari to sa akin, yung gagawa ko ng vlog na nasasaktan habang inahawakan niya yung kamay ko. Sinasabi rin niya na Chibi, mapayat na ako, butot balat na ako. Alam niyo mga idol, sobrang sakit marinig yung mga ganong salita. Lalo na galing ito sa taong minahal mo na sobra. Kung tatanungin yung mga idol kung bakit ganito na lang ako ka-emosyonal. Dahil mga idol, si Ninong po ang tumayong second tatay namin. Nung kami mga bata pa, hanggang ngayon, siya po nagpaaral sa amin magkakapatid. Siya yung sumuporta sa kung anong gusto namin gawin. Sa mga bagay na nandiyan dyan palagi para magbigay ng advices at mga payo. Ngayon, nakikita ko siya nangihina. Wala naman akong magawa kundi hawakan yung kamay niya. Alam niyo rin ba mga idol, bago siya umuwi dito sa Pilipinas, sabi niya kay Kuya Bjorn, kung pwede, makauwi din siya at makapag-live para makita niya si Kuya Bjorn. At yun na nga, napagbigyan yung hiling niya, umuwi din si Kuya Bjorn galing Japan. Pero alam niyo mga idol, masakit sumalubong sa kakambal, lalo na pag may dinadamdam ang buong pamilya. Hindi na siya nag-alinlangang umuwi dahil alam kong gustong-gusto niya makita ni Kuya Bjorn si Ninong Nilo. Kuya Bjorn, welcome back dito sa Pilipinas. Matagal na nga din napapag-isipan ni Kuya Bjorn kung kailan siya uuwi. Ang alam ng Ninong Nilo na hindi makakauwi si Kuya Bjorn, kaya sinurprise ni Kuya Bjorn si Ninong Nilo at pinuntahan namin siya sa kanyang bahay.
Yung kausap na. Panginoon, parang di ko kaya. Sobrang payat. Nakabili kayo ng aircon, hindi pa. Pasok kayo din eh. Ay, naririnig si ano eh. Ba, sininitin. Tamo na antay. Wait lang. May kausap daw. Ano yung bibisita sa iyo eh? Ha? Bibisita. Bibisita taga sa atin. Aray! Biyor nung uwi. Picture! Salamat sa inyo. Salamat sa pag-uwi. Umiyak mo. Palakad ako. Mungi talaga ako. Gusto ko na makita. Hindi ko kalain eh. Uwi ka? Pinilit ni Nong. Ginawa ko talaga ng paraan para makauwi. Kahit Pinayagan ka naman. Pinayagan naman kasi kasi 6 months lang namin. Meron lang leave. Agad na ako nag-book. Hindi lang ka dumating. Gabi lang. Sinurpresa pa. Salamat sa kayo mo. Salamat. Basta Sabi ni Nong, init ka at mainit Baka ito na dyan. yung huli natin. Hindi na, doon muna. Ang init-init dyan. Dito. Ang hirap-hirap marinig ng salitang yun. Sinabi niya na baka ito na huli natin pagsasama. Inong, dito lang po kami ha. Laban lang po. At natapos na rin nga yung 2 weeks na bakasyon ni Kuya Bjorn. At kailangan na rin nga magpaalam kay Ninong Nilo para bumalik ng Japan. Kausap ni Ninang. Antayin mo natin natin. At alis Yeah. na si ano. Alis na si Papaalam na po si Bjorn. Papaalam si Bjorn. Sige kami, oo, kita ko dyan, magpaalam na. Ano? Man, si Bjorn. Magpapaalam na sa'yo. Tingnan na si Bjorn. Hindi, abe. John. Alam na. At Ariyo, babalik na sa trabaho. Ano ng Japan. Thank you po sa inyong tulungan na sa lahat na yung parte ng aming buhay. Kahit mahirap sa aking loob ng malis. Okay na ha. Mahal naman kita Ninong. Sobra. Higit pa sa buhay ko. Thank you po. Ninong Mabi, Ninong Romy, Ninang Lanet. Mag-iingat ka. Thank you po sa inyo. Kayo na naging magulang namin simula nung iniwan kami ni Tatay S. Matatanginong. Mahal kita. Sobra. Sa paling tayo, papalakas. Papalakas. Sabihin mo di ba yan ang yung loob, yung huwag mo sisiraan ng Huwag kang bibigay yung loob mo, kapit pa rin kay Lord. Kasi si Lord, may divine grace pa din. Nandiyan pa rin siya, gumagabay sa ating lahat. Pag-asa pa, may pag-asa. Pag-asa, habang buhay may pag-asa.
Mahal kita Ninong. Ito na talaga sumabog yung luha ko. Hindi ko na ma-express kung ano yung mararamdaman ko. Mukhang pagod na si Ninong. Kami na lang bahala dito. Gina, Ronan, Ronan. Bye! Alis na si Bijon, ha? Sige, At pagdating namin sa airport, parang ramdam namin na ayaw umalis ang aming mga paa. Gusto namin katabi lagi namin si Ninong. Pero hindi maaari, kailangan din bumalik ni Kuya Bijon sa Japan. Malapit na. Galing mo pa mag-reels. Bing. Soon, Bing. Meron natin ako yung mamaya Lydia na uli. Pagkatapos naman makabalik ni Kuya Bijon sa Japan, umuwi naman si Ninang Nanette at Ninong Romy. Mahirap talaga sumalubong sa mga mahal mo, lalo na't may dinaramdam ka. Sasalubungin mo sila na malungkot. After 6 years, 8 years, bago ulit sila nakauwi dito sa Pilipinas. Pero yung pag-uwi na yun, talagang napakalungkot. Dahil yung inuwian nila, ay wala na. Ninong, dito na po si Ninang Nanette at Ninong Romy. Nakauwi na po sila. Ito na po yung hinihiling ninyo. Magkakasama na po ulit tayong lahat. Ninong, mamimiss namin po kayo. Mamimiss po namin yung pagtawag ko sa inyo sa kwarto tuwing may masakit sa inyo. Mamimiss ko yung salitang, Ninong. Ninong, paalam po. Hanggang sa muli na lang po ulit, Ninong. Maraming salamat po. Kahit sa saglit lang po namin kayo nakasama. Pinaramdam po namin sa inyo kung gaano kayo kahalaga. Mahal na mahal po namin kayo, Ninong. Sobra pa.